The world is changing. The new realities are not the same that they used to be before. We are going to face more disasters, be even more severe in scale and scope. We don't like hearing this because it's a scary thought, but it's a fact. It's not hopeless. It's difficult, but it's not hopeless. Noong bata pa ako, sabi ng tatay ko pag may dumating na tao, tago ka. Sabi ko, bakit magtago ako? Tao man ako, hindi man ako, di ba? Sabi ko, yung persons with disability sa remote area, tinatago ng kanilang mga magulang. Ang yung ginagawa nila, tinatago lang nila lahat. Ako si Milagros Barito, isang Federation President ng mga Persons with Disability sa munisipyo ng Arakan. Gusto niya nagmamadali rin siya. Pagdating ng disaster sa Barangay Kinawayan, hindi natutukan yung mga persons with disability. Kaya nga, yun, pagpunta ko dito, house to house ko pa sila yung mayroong kapansanan para kaya ko gani nga gabuho agi ko sila pa. Kalumpat mo lang. Ay sus. Pag lumalakas ang ulan, mag-ano ang lupa namin dito, magkabutas-butas. Ulan ang kinatatakutan. Nagsimula ang dito landslide 2011. Morning na namin nakita na ang bahay nila ando na sa malapit sa ilog. At saka hindi na po namin nakita yung anak niya na 4 years old. Maraming bahay dyan, kinuha na. Kahit sa ang barangay, puntahan ko yun, mga persons with disability, kinukuha ko lahat na profile. Kinukuha ko yung name, kinukuha ko yung family nila, parang ganon. Ano yan? Ako yung nagkukuha lahat. Sabi ko sa kanila, ilabas nila yung mga persons with disability nila sa bahay. Huwag nilang kukulongin, huwag nilang tataguin. Kahit maliliit pa na bata, kahit yung matatanda na, yung para makikita ang mga persons with disability, ma-expose sa society, parang ganon. Sakit ang diri sa ulo na ko, kag diri sa kag mabugnaw ni tanan. Ano ko gani siya magpa-check up? Sa bata pa ko, mahiya ako kay tawanan naman ko. Sigawan pa ng pilay-pilay. Dito ko nalaman nga ang tao di ay hindi dapat ikahiya kung ano man ang kanyang kapansanan. Inang ang tawag dito. Relocation center para sa mga nasalanta ng ng landslide. Itong map ginagawa nung pag nagdi-drill para malalaman kung saan banda yung may yung may PWD. Mayroon yung disability yung house na raid. Ito ang bigyan ng pansin, parang gano'n. Kasi hindi sila ito makakalaka, di ba? Pag mayroong landslide na mangyari po, inuuna po yung hindi na makalakad ng mga PWD, tapos inuuna po yung matanda. Pero before ba ang landslide o para dito sa nangyari ng lugar, pinabalaan na yun sila. Dumating yung Handicap International, tapos siya ang sa akin, nagtuturo. Sa lahat na training, parang yung isip ko, na hindi pala natin ikahiya. Kahit may kapansanan ka, ang kaya ng dalawang paa, kaya rin ng mayroong kapansanan. PWD President sa Barangay Kapanagyan. PWD President sa Barangay Maria Carilan. PWD sa Poblasyon Arakan.
After the training, Mila continued to go around the 28 barangays of North Cotabato to map people with disabilities. We were able to penetrate into the consciousness not only of the people in the communities, but also with the local government officials. We work with people with disabilities. We do not work for them, but we work with them. That's why we have people like Mila. Yung pamumuhay namin noon at sa ngayon, nagbago na po. Dahil mayroon na kaming supporting galing sa government. Ipakita natin nga kita tao. Kung tao sila, tao kita. Ang diferensya, makapawala sa community. Di ba? Mayroon talagang venue ng pag-uusap. Hindi natin sila gawing parang pulubi, kung di gagawin natin silang kabahagi sa usapin ng governance ng pangkabuuan ng isang LGU. Other citizens that there is even a little disability, they are trying to become a member of this federation. Mila is really an agent for change. Hindi hadlang yung kapansanan mo pag mayroon kang skills. Hindi hadlang yung kapansanan mo sa pangarap. Natural disasters probably will never stop. Everybody knows it should happen and everybody is aware about the importance, but a lot of people don't know how to do it. But the Philippines can live with disaster. The best thing, of course, is that all the persons, including persons with disability, there will be no lost lives anymore. Final preparation for landing. Please ensure that your seatbelt is securely fastened. Having the landing station. Mas natatakot na po ako ngayon. Nag-pray lang po ako na nag-pray. Nagsabi na po ako kay mama na mag-backward na po tayo. Magkakaroon po ng storm surge. Yung bagyo po noon ay hindi pa malakas at ngayon po ang lakas na. Lalo pong lumalakas yung hangin. Baka mamatay na kaya ako sa lakas ng hangin at ulan. Napakasakit isipin pag may namatay dahil sa bagyo. Isa yung parang konsensya na alam mong mangyari tapos hindi mo gawin. High risk siya in the sense na accessibility niya is iisa lang. Kung darating ang bagyo at mapuputol yung kalsada, no other choice kundi sa dagat ay dadaan. At napakadelikado para sa mga tao. Lahat ng coastal barangay sa settlement ay nasa gilid talaga ng dagat. Pag mayroong hangin na sinasabi naming nagwawala. Yan, mauubos yan. Next time around, wala nang bahay dyan. Ako si Justo M. De Rayunan Jr., Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer. Dito sa Tarangnan, tinatawag nila akong Justin. Sinabi ko, forced evacuation na. Ayaw pa ng iba. Sabi ko, pag hindi kayo mag-evacuate, kung gusto nyo mamatay na ngayon, mamili kayo. Kaya almost lahat ng tao nagpunta sa bundok, 0 casualties po kami. Pero ang pinakamahirap, marami pong nagkasakit dahil sa sobrang lamig at saka sa lakas ng hangin na wala silang shelter. Taking the challenge na bakit hindi gumagalaw pa ang community nito. Huwag mong sabihin na matigas ang ulo. Tingnan natin baka hindi lang nakakaintindi kaya hindi sila sumusunod. Baka mali yung strategy natin, baka kulang pa yung ating ginagawa. Kaya bagyo, maruyan kita sa diri, maabot at maabot ito. Di ba? The word, keyword, maging ligtas. Kaya waray sadang na kwarta para ibayad ng kinabuhi. Ibinaba natin yung activity sa mga bata. Napakaganda pala pag mapaintindi mo yung tao. Dahil sila mismo ay gagalaw.
Si Sir Justin, binibigay niya sa amin yung mga ideya kung paano ba ma-improve din yung skills namin. Ang basura, nagiging kosiyahan? Pagbaha, oo. Tama ito, ano? Sinasabihan ako ng mga tao na dapat sumali ka pa doon sa DRR. Dapat matulog ka na lang sa inyo, huwag ka na sumama doon. Matanda ka na. So, hindi, gusto ko lang makatulong sa mga tao. Dito sa kindergarten hanggang sa grade 6 room, mayroon pong building evacuation plan. At lahat po yun ay gawa ng mga bata. In-identify nila kung asan yung hazard, saan sila dadaan, at saan yung escape route nila kung mayroon earthquake. Nakipag-coordinate talaga ako sa kanya na, Sir Justin, gusto ko ganito ang ating school. May kahandaan ang mga bata kasi kawawa ang mga ito kung darating ang panahon na mayroong mga calamities tapos hindi sila handa. Rizal, grade 3, makomplete, sir. Rizal, grade 3, sir. Maraming tulong yung Plan International sa pagkapasitize sa akin, sa mga tao namin. Maganda yung mga trainings na binigay nila. Train ko yung aking mga staff as trainers din. Anytime na gusto namin magawa ng HPCA hazard assessment, kami na yung gagawa. Nasimulan namin sa pagtuturo sa simpleng bagay pero ang nangyari ay napalawak pa nila ang nakuha nila sa proyekto. At ito rin ay masishare din namin sa ibang munisipyo at barangay. Sabi nila, bakit nyo ginagawa? Kahit umupo kayo, ganun pa rin yung sweldo ninyo. It's a matter of giving you a purpose. Bakit nandito ka sa mundo? I really believe in my heart that children can be agents of change. If you build awareness around disaster risk reduction and climate change now, you have a future generation of leaders who really get it. Ang tanong ko, ano ba ang mahalaga sa inyo? Majority ng sagot nila, buhay. Lahat ng ginagawa natin dito, yung nagtatrabaho tayo para mabuhay. Ano ba yung mga nakaambang panganib sa buhay? Kailangan natin gumawa ng isang plano para maging mabuti yung kabuhay natin. Dati, mga 30 banyera siya. Ngayon, hindi na siya tinitingnan. Bahala na kung ilan yung nandun o kung wala man. Yun na kasi yung, yung normal new namin. Ako po si Dennis Das. Hanap buhay namin sa dagat. Volunteer po ako ng BDR MC sa barangay namin sa Karakaran. Nung elementary ako talaga, naka-curve siya dito. Naka-curve tong na to. Yung buhangin na to. Kusa siyang kinakain ng dagat. Kasi hindi man umaabot dito ang dagat dati pagka high tide. Kahit yung mga ibon namin dito, kasabay yun eh. Ngayon, wala ka nang makikita. Damay lahat eh. Marami po yung nasirang mga bahay ng Linda. Hanggang dito po. Hanggang dito. Ang alon pag may bagyo po. Sunod-sunod na malalakas na alon dahil nga sa climate change na. Kaya marami nang nasira dito sa amin. Dati, kanya-kanya ang buhay ng tao dito. Basta kanya-kanyang panalangin, kanya-kanyang isip. Wala silang alam kung paano mag-evacuate, kung saan sila makakapunta sa mga safe na lugar. Nung na-introduce yung project ng Ascend, medyo doon kami nagkaroon ng ng mga idea na
lalo yung participatory, kumbaga kaya natin bigisin yung community. Iba yung involved yung tao pag nagdesisyon Doon namin nabuo yung barangay contingency plan. Sa mga suggestion, mga opinion lahat ng mga ng buong community nagtulong-tulong dito para magawa to Kasi wala kaming mga satellites na gano'n. Yung indigenous procedures lang yun. Yun ang ginagawa rin ng ibang munisipyo. Sa amin lang galing yun. Yung ginawa nila, yung sa transit walk, hindi to digital. Kuwan lang to, gawa nila. Lahat ng barangay namin dito, nag-present kami ng kanya-kanyang plano namin, yung mga contingency plan. So, nandoon yung hindi lang batingting yung ginagamit namin. Gumagamit kami ng yung budyunga na galing nga doon sa indigenous way of knowledge na hinihipan lang siya kasi may butas dito yan Hihipan mo siya, malakas yun. Kahit nga ibang neighboring barangay, isa nakakatulong kami dahil alam din nila kung ano yung namin Dati, parang isinasapwera kami. Ngunyan, ni si Dennis. Dakulaan ko pong pasalamat kaya. Sabi ka ni Dennis, ngaya, ako, na ngaya, manay to, pwede ka ngaya mag-volunteer sa BDRRMC. Baka yung iba ngaya may mga ma-donate man ng mga retaso baga. Pero, pwede ako mag-suggest ang gibo na lamis. Araw gira ka ng heart shape. Gabos talaga po, ma'am, na bago. Iba na talaga kang dati. Arami na kung paano kaming maglikas. Arami na kung ano ang samuyang dadarahon sa evacuation. Doon sa mga IP sector namin. Parang nag-discriminate sila. Kumbaga, ituturing mo silang na part kayo ng community. Kasi iniisip ko, kailangan lang nating involve yung community. Ipakita sa kanila na hindi lahat ng decision dito, yung barangay official lang. Kailangan makikialam tayo, sama-sama tayo dito. Hindi ko nga akalain po kung bakit ako po yung naging presidente. Sa kalagayan ko po ngayon may kapansanan, pero ako yung napili nila. Hindi wag mo naisipin yung kapansanan ka, hindi mo gaya. Dapat kaya mo para tumulong ka sa tao. Hindi lang yung buhay namin yung kailangan namin isalba Kumbaga mas pinagtuunan pa nga namin yung kabuhayan namin. Kailangan maging safe tayo dito sa pagtataguan natin ng mga bangkang panghanap buhay natin. Hanggang dito yung boat sheltering namin. Kapag makikita mong pinapahalagahan din nila yung sinasabi mo, yung ginagawa mo, nakakataba na yun ng puso. Even yung simpleng sistema na imilalagay mo sa isang komunidad, pwede makapagpabago ng buhay nila. Para makita natin ang kapitbahay natin, tingnan natin ang kapitbahay natin. Para makita natin ang kapwa natin, tumingin tayo sa kapwa. Sabi nila pwede akong politiko, pero hindi Nakakatulong kahit wala kang posisyon Hindi lang buhay natin yung niligtas natin dito. Hindi lang para sa atin to. Ang objective natin dito, kung mas makakapag-encourage pa tayo, then makaka-inspire tayo ng ibang communities, meron tayong share sa buong mundo. I've seen how it can work in communities where we have invested time. It makes a difference. There's plenty for us to do, but the Filipino spirit, it's strong. Nag-storm surge talaga na hanggang dito talaga. Hanggang doon sa ilalim ng bahay namin, kaya naputol yung bahay namin hanggang dito yan. Mas malakas na talaga. Halos buwanan, may bagyo. Ako si Jessica Binyan Kesa. Ang hanap buhay ko sa araw-araw, namimilad ng maisda, pusit. Sa ngayon, kahit hindi na season ng habagat, nagugulat kami.
Bakit malakas pa rin ang alon? Bakit parang mas delikado ba? Sa di pa kumukuha ng among purok, naka-declare of detention area. Kahit wala kang bitbit nga anumang bagay, ang pinaka-importante nga ligtas ang buhay ng mga tao. Namikin tahay kalabutan sa unsay panghitabo sa tibok barangay. Ingana na kinahanglan mangandami sa tibok barangay dili sa among matag pamilya ug kaugalingon. Hangin ug uwan, warning na sa ilang kinabuhi. Dapat mo hawa na ta sa atong area nga delikado. Mga senior, mao man to ipa una og likas ug sakali mo kusog gajud. Parang naramdaman ko na malaki rin palang iba itutulong namin bilang isang mga babae, oh. Hindi lang katulong mga lalaki dahil malakas sila. May maitutulong rin kami kahit mga babae kami. Kasi most often, yung mga women naman yung gumagawa ng mga community activities. Sila ang mga movers ng mga developmental activities doon sa barangays. Kami dito sa Barangay Karihatag, high risk kami sa landslide at saka flood. Ito rin yung high risk ang storm surge. Open sea yung tinatawag namin dito open. Lagi blastingan soldier. Kuan, gamay ra lagi buho, nawa. Suwak ang tubig. Suwak lagi. Kung tingnan natin, wala talagang safety na lugar dito sa evacuation. Ang hirap doon, bundok at saka dagat. Isang kalsada lang. Bukid na at saka dagat. Pag bumabagyo, hindi kami makatawid sa mga river dahil malakas ang current. Hindi kami makakuha ng communication kung ano na nangyayari doon. Delikado. Delikado sila doon. Yung malapit sa tubig, pag-aari na kasi yun ng gobyerno. So makikita mo yung mga mahihirap talaga sa mga liblib na lugar na katulad nito. The root causes of vulnerability is poverty. Ang ano lang talaga, pinaka-safety na pamamaraan, lumikas na lang talaga. Nung pagdating ng mga trainer dito sa Oxfam, doon ko talaga nakita kung ano talagang gawin. Kasi wala kaming kaalam-alam talaga pag ganitong mga sitwasyon. Dito ka na naghawak kasi mahirapan na ito pag-alakad. Yes. Ito, ihatin mo doon. Sige. Sila, pareho lola. Relet, time, dire mo. Hindi lang dapat kahit man may pinag-aralan na tayo o wala, hindi mo lang iniisip mo, sarili mo lang. Mahirap sana kasi may mga pamilya kami. Kung ipalagay mo lang sa sarili mo na makakatulong ka na nga sa pamilya, makakatulong ka pa sa kabarangay mo. Inira mong kahimtang, pobre me, pero mugahin ka sugong panahon nga magatabang ko sa among barangay. Noon, sa wala pa min magseminar, wa ko kay baw unsaon pag-rescue, unsaon pag-bakwit, upang umudad ang aming bayanihan system walang iwanan. Siguro mga 48 hours bago darating yung Yolanda, yung mga tao namin full evacuation. Contingency plan, malaking tulong to. Effective for me ang participatory. It is the constituents ang nagsasalita, ang nagsasabi na eto kami ngayon, ganito ang mga sitwasyon namin dito at ito ang mga kailangan namin. Dahil nag-drill kami dito, napag-desisyonan ng MDRRMO din na magpadala ng mga tao dito galing sa munisipyo para may matrain din. Kasi maraming mga kinabuhi tabangan. Pagka aron makakaton mi nga inanda day pamagi kon naay mga katalagman nga mag-abot para way kinabuhi nga makalas. Balik ta sa mga kakuwangon, wa ko nakakita nga naay kakuwangon sa inzong pagkatao. Sarili pod, perfect. Giuna ang mga bata, sunod ang PWD, senior citizen. Niaga po ng spirit of voluntarism kay huwag mo nag-comment o voluntarism. I think the very important reason bakit sila zero casualties during mga kalamidad na dumating sa kanila. Nakikita ko talaga yung eagerness to learn, eagerness na makatulong sa kanilang kapwa. Pinakarason talaga yung ang mga tao. Para sa akin, iniisip ko, kung gagawin ko kung ano yung dapat, ano yung tama, ano yung karapat-dapat, kung ano yung dapat ikakatulong mo sa kapwa,
na marami pala akong maitutulong, marami pala akong matutulungan. So much of the power is in the hands of so few. It sometimes feels that there are barriers being put up, whether formally or informally, for people to actually break through. Because it is the collective approach. It is the looking out for everybody. It's only when we're looking out collectively that we're really going to be able to bring the change that we want to see in the Philippines. On the basis of the experiences and the performance we've had so far, not only the government, but the Filipino people, I would say that we've done a lot. However, as they say, we're not yet out of the woods. We have to develop a philosophy and a culture of resilience from among the Filipino people.